Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nang dumagsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng mga tao sa panahong ito. Naghahanap sila ng palatandaang mula sa langit, subalit walang palatandaang ipapakita sa kanila maliban sa nangyari kay Jonas. Kung paanong si Jonas ay naging isang palatandaan sa mga taga Ninive, gayon din naman ang anak ng tao ay magiging isang palatandaan sa lahing ito. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang reyna ng Sheba laban sa lahing ito, sapagkat naglakbay siya mula pa sa dulo ng daigdig upang mapakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit ang naririto ngayon ay higit na dakila kaysa kay Solomon. Sa araw ng paghuhukom, sasaksi ang mga taga Ninive laban sa lahing ito, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Jonas. Pakinggan ninyo, lalong dakila kay Jonas ang naririto ngayon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay signs. Sa bawat panahon, ang tao ay naghahanap ng palatandaan, ng katiyakan, ng kasiguruhan, ng patunay. Mula pa noong unang panahon hanggang ngayon, palagi tayong nagtatanong, nasaan ang Diyos? Totoo ba ang kanyang presensya? Paano akong maniniwala kung wala naman akong nakikitang himala? Ito rin ang tanong ng mga taong lumapit kay Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Humihingi sila ng palatandaan. Ngunit malinaw ang kanyang tugon. Ang lahing ito ay isang masamang lahi. Naghahanap ito ng palatandaan, ngunit walang ibibigay kahit kundi yung palatandaan ni Jonas. Dito sa paanyayang ito ng ating Panginoong Hesus, sinasalubong tayo ng ating salitang pinagninilayan ngayon, signs o palatandaan. Isang salitang simple siguro, ngunit may lalim at bigat na maaaring gisingin ang ating pananampalataya o tuluyang ilugmok tayo sa pagdududa. Ano nga ba ang palatandaan? Sa karaniwang pakahulugan, ito'y isang senyas, isang marka, isang pahiwatig na may mensaheng nais parating. Pero sa pananampalataya, ang palatandaan ay hindi lamang isang bagay na kailangang makita ng mata, kundi isang katotohanan na kailangang tanggapin ng puso. Ito yung punto ni Jesus. Hindi sapat yung makakita. Kailangan din ang pagninilay, pagtanggap, at syempre yung paniniwala. Ang henerasyong kinakausap ni Jesus ay tila pagod na sa mga salita. Ang hinihingi nila ay patunay. Isang dramatikong milagro, isang kahangahangang pangyayari. Ngunit sa kabila ng lahat ng ginawa ni Jesus, yung pagpapagaling, pagtuturo, pagbuhay ng patay, kulang pa rin. Ayaw nilang maniwala. Ayaw nilang magbago. Kaya't sinabi niya, walang ibibigay sa inyo na himala, kundi yung tanda ni Propeta Jonas. Si Jonas ay isang propeta na matapos ang 3 araw sa sinapupunan ng isang malaking isda, ay bumalik at nangaral sa mga taga Ninive. At sila'y nagsisi. Walang milagro, walang thunder and lightning, walang apoy mula sa langit. Salita lang ang dala ni Jonas. At iyon ay sapat upang bumaliktad ang isang buong lungsod. Ngunit ngayon, narito ang higit kay Jonas, si Jesus mismo,
ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at hindi pa rin sila naniwala. Bakit? Sapagkat ang tunay na problema ay hindi ang kakulangan ng palatandaan, kundi ang katigasan ng puso. Totoo naman, maraming pagkakataon sa buhay natin na parang ang dilim ang nangingibabaw. Sa mga panahon ng sakit, ng kabiguan, kawalang katarungan, at pagkalito, napakadali nating sabihin, Panginoon, bigyan mo ako ng tanda. Ngunit sa likod ng kahilingang ito ay naroon ang mas malalim na hamon. Handa ba tayong makita ang palatandaan na hindi ayon sa gusto natin? Ang krus, halimbawa, ay isang palatandaan. Ngunit sa mata ng mundo, ito'y kabiguan. Ang Eukaristiya, isang palatandaan. Ngunit sa mata ng hindi nananampalataya, ito'y simpleng tinapay lang. Ang pag-ibig sa kapwa, ang katahimikan ng panalangin, ang pagbangon sa gitna ng mga pagsubok, lahat ng ito ay mga palatandaan ng Diyos. Ngunit kung hinahanap natin ay laging ekstraordinaryo, baka hindi natin makita ang Diyos sa ordinaryo. Sa totoo lang, hindi tayo kulang sa palatandaan. Kulang tayo sa pagbubukas ng mata ng puso. Lahat ng araw, binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon upang maniwala sa pamamagitan ng mga tao sa paligid natin, sa mga pangyayaring tila walang kahulugan pero puno ng mga biyaya, sa mga salita ng Ebanghelyo na araw-araw ay dumadaloy sa ating buhay. Kung ang puso natin ay mapagkumbaba, makikita natin na ang buong buhay natin ay puno ng mga palatandaan ng pag-ibig ng Diyos. Ngayon, sa gitna ng ating mga tanong at pagdududa, tanungin natin ang ating sarili. Ano ba talaga ang hinahanap natin? Sapagkat minsan, hindi natin kailangan ng tanda. Kailangan lang natin ng pananampalataya. Si San Francisco ng Assisi, si Santa Teresa ng Lisieux, si Santo Padre Pio, lahat sila'y naniwala. Hindi dahil sa dami ng milagro, kundi dahil sa lalim ng kanilang pagtitiwala. Sapat na para sa kanila ang presensya ng Diyos. Kahit walang palatandaan, dahil ang Diyos mismo ay sapat na. Mga kapatid, yung ebanghelyo natin ngayon ay isang hamon para sa ating lahat. Baka hinahanap nating tanda ay matagal na palang nasa harapan natin. Baka ang krus sa ating buhay ngayon, ang palatandaan ng kanyang pag-ibig. Baka yung katahimikan sa panalangin, ang palatandaan ng kanyang kapayapaan. Baka ang pangungusap ng isang kaibigan, ang luha ng isang ina, ang pagtitiis ng isang anak. Baka iyon ang palatandaan na matagal na niyang ipinapakita sa atin. Huwag na nating hintayin pa ang kidlat sa langit. Baka sapat na ang bulong ng Diyos sa ating puso. Magandang tanungin at magnilay sa ating sarili. Ako ba'y tunay na naghahanap ng tanda ng Diyos? O baka naman natutulog na ang aking puso at hindi ko na nakikita ang mga palatandaan ng kanyang pag-ibig sa akin araw-araw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, buksan mo ang aking mga mata upang makita ang mga palatandaan ng iyong presensya.
sa aking buhay. Palambutin mo ang aking pusong naging manhid na sa iyong mga paanyaya. Turuan mo akong makinig, tumingin, at tumugon ng may pananampalataya. Nais kong maniwala, hindi dahil sa milagro, kundi dahil kilala ko ang iyong tinig. Sa gitna ng kadiliman, nais kong makita ka. Sa katahimikan, nais kong marinig ka. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.